I can still remember when I applied for admission into the academy in mid-1966. On that day of the 5,457 young hopefuls seeking entry into the PMA after the written examination followed by the 2-week rigorous medical, neuropsychiatric, and physical tests, only 148 survived to enter the gates of Port del Pilar for the first time on April 1, 1967. Sino nga ba ang PMA class ng 1,971? Magkahalo ang mga impresyon, maganda o hindi, tungkol sa Philippine Military Academy klase ng 1,971 depende kung saang panig ka nakasandal. Ang videong ito ay sumasalamin sa mga positibong aspeto ng kanilang pagsasanay na dulot ng mahalagang bagay itinuro sa kanila ng PMA na nagdulot ng kanilang mataas na ranggong serbisyo sa militar, pamahalaan at pribadong sektor at pahapyaw na pagbanggit sa masalimuot at kontrobersyal na pamana na kanilang naiwan. Ito ay nagbibigay halaga sa lalim ng kanilang paglalakbay at epekto sa bayan. Noong nagtapos ang 110 ng Class 70 sa akademya, may mga bagong banta sa pambansang seguridad. May mabilis na lumalaking mga armadong banta mula sa CPP/NPA, Maoistang Insurgency at MNLF na rebelyon. Karamihan sa mga nagtapos noong 1,971 na itinalaga bilang mga bagong second lieutenant ay direktang ipinadala sa panganib sa mga lugar na pinagtataguan ng NPA sa Pampanga, Isabela, Quezon at Sorsogon. Sa Mindanao, marami rin ang ipinadala upang tugunan ang lumalaking rebelyon ng mga Muslim secessionists sa Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Hulo, Basilan at Tawi-Tawi. Ang Class 71 ay lumahok sa maraming mahahalagang labanan sa sona ng digmaan. Ang nabigong pagpuslit ng armas ng NPA noong 1972, halos isang taon pa lamang sa aktibong tungkulin, si Aglipay, isang batang opisyal ng intelihensya ng Philippine Constabulary mula sa PMA class ng 71 ay voluntaryong sumali sa isang mahalagang misyon. Subaybayan at hadlangan ang pagpapadala ng armas ng NPA sa Digoyo Point, Isabela. Ang napapanahong engkwentro sa pagitan ng kanyang koponan at ng mga NPA/crew ng MV Karagatan kasunod ng magkasanib na operasyon ng AFP. Kasama ang mga pakikipagsapalaran ni De Leon R71 sa pagkuha ng mga armas mula sa mga tumatakas na rebelde, ang operasyon ay humantong sa pagsamsam ng mga itinatagong armas na nakapagdiskaril ng layunin ng mga komunista na maagaw ang kontrol sa pamahalaan. Batang tenyente na muno ng batalyong recruits noong 1973 nang halos mawala ang Mindanao sa mga Muslim na naghahangad ng secession, marami sa PMA class 71 ang na-assign doon. Sina Army Second Lieutenants na sina Melchior Acosta Jr. at Romeo Dominguez ng Special Forces A-Team ay kabilang sa mga nag-organisa at nag-train sa Civilian Home Defense Force o CHDF. Mas maaga, inorganisa at sinanay ni Second Lieutenant Gregorio Ging Kagurangan ang isang batalyon laking tropa ng CHDF sa Midsayap, Cotabato, mga 44.3 kilometro sa silangan ng Cotabato City. Operasyon sa Libak, Sultan Kudarat, Mindanao. Noong 1973, ang sesesyonista ay nagtangkang agawin ang Mindanao mula sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Nakatago sa liblib na bahagi ng Baryo Tranlebac, ang kampo ay pinili ng MNLF Cotabato Command bilang kanilang pangunahing basing logistical sa malaking operasyon. Maraming buhay ang nawala sa dalawang kampo ng pamahalaan at MNLF. Dito ang panahon na muntik nang mawalan ang klase ng isang kilalang miyembro ng klase, Greg Honasan, sa isang labanan sa lupa sa Libak, Sultan Kudarat. Dumudugo dahil sa tama ng sniper, tumanggi si Greg na iwan ang kanyang mga tauhan. Pumasok ang tadhana.
Nakaligtas siya upang gampanan ang mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Operasyon sa dagat kapansin-pansin. Si June Fabros ng Navy ay may natatanging karanasan na ginugol ang karamihan ng kanyang panahon sa pagtatalaga sa barko, halos nabubuhay sa dagat. Nagkaroon lamang siya ng 3 pagtatakda sa Pampang. Sa bahagi ng barko, pinamunuan ni June ang mga barko mula sa pinakamaliit na Patrol Craft Fast, PCF, hanggang sa pinakamalaki tulad ng Landing Ship Tanks, LST, at mga Destroyer Escort Vessels. Sa isa pagkakataon na muntikanang pagbuwis ng buhay, ang barko ni June ay nakadaong sa may Bongao Island sa Tawi-Tawi, ang pinakatimog na lalawigan ng Pilipinas. Ang anino ng pinakasilangang dulo ng Sabah, Malaysia na nasa 20 kilometro lamang sa kanluran, ay bahagyang tanaw. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nag-uusap sa pangunahing kubyerta nang magpaputok ng ilang sunod-sunod na putok ang mga rebelding Muslim na malinaw na tumawid sa unahan o harapang bahagi ng barko. Buwis buhay at sugatan sa giyera sa Mindanao. Makalipas lamang ang 2 taon mula sa pagtatapos, ang klase ng 71 ay nakaranas ng pagkalagas sa larangan ng mamatay ang 2 batang tenyente mula sa kanilang klase habang nagsasagawa ng mga misyon sa labanan at suportahan ang ibang mga tropa. Si Duran mula sa PC ay naambush, pinutulan ng ulo at sinunog sa kalsadang puno ng rebelde sa pagitan ng Pagadian at Ipil sa Zamboanga del Sur. Si Nartates, isang piloto ng Air Force, ay nawala sa Dagat Sulu. Kinaloonan idineklarang patay matapos magsagawa ng flare drop mission sa Tonquil Island kung saan ang isang pinipinsalang unit ng PC ay inaatake sa gabi. Sa ibang dako, mula sa hukbo, isang matatag ang muntik nang mawala ng kanyang binti sa isang ambush sa bayan ng Pigkawayan, Cotabato, Dominguez. Si Chioco, kasama ang kanyang koponan, ay inambush sa kahabaan ng kalsada mula Iligan patungong Kauswagan habang inilipat ang mga bagong assign na recruit ng kumpanya sa kanilang punong himpilan ng batalyon. 2 pa ang nasugatan sa mga labanan sa Mindanao, Rafi Galvez, Johnny Velasco. Revolusyon at kudeta ang klas ng 1971 at 71 ay fundamental na binago ang daloy ng kasaysayan ng Pilipinas noong 1986. Ang grupong We Belong ay nabuo upang ipahayag ang kanilang hindi pagkakasiya sa lumalalang sitwasyon sa pamahalaan. Ang grupong iyon ay kalaunan ay naging Reform the Armed Forces Movement, RAM. Bilang pangunahing leader ng RAM, marami sa 71 ay pinasimulan ang pag-aalsa noong 1986 na nagwakas sa diktadura. 4 na miyembro ng klase 71, sina Honasan, Matillano, Viduya at Zubia, ay tumanggap ng mga medalya na Distinguished Conduct Star, ang pangalawang pinakamataas na parangal militar ng bansa, na sumusunod lamang sa Medal of Valor. Tampok sa Mr. at Miss Magazine ang 16 ng klase habang ang iba ay lumabas sa isang full-page na larawan sa isang Sunday magazine. Maikli lamang ang itinagal nito. Nagdalamhati ang mga pinuno ng RAM sa nawalang pagkakataon, mas maaga kaysa inaasahan, upang maipatupad ang tunay na reforma. Ang koalisyon sa pagitan ng pamahalaan ni Cory Aquino at ng RAM ay nakatakdang mabigo mula sa simula dahil pumabor ang pamahalaan sa mga grupong may tendensyang kaliwa na nagbago sa nilalayong landas ng mga reformang ipinapanukala ng mga tagapagreforma. Sumunod ang 2 pangunahing tangkang kudeta, isa noong Agosto 28, 1987 at isa pa noong Disyembre 1, 1989 na tumagal ng 7 araw. Parehong nabigo. Nagkaroon ng pagpalitan ng kapalaran. Ang grupo na pinamumunuan ng mga bayani ng 1986 ay dinala sa hukuman dahil sa rebelyon. Ang kabiguan, gayon paman, ay napatunayang pansamantala. Di nagtagal, ang mga sangkot sa mga kudeta ay pinagkalooban ng amnestya matapos maging pangulo si Fidel Bento Ramos noong 1972. Mula sa pagkatalo, muling bumangon ang mga matatags. Senior years
1990 hanggang 2006. Sa kanilang mga nakatatandang taon, ang mga matatags ay humawak ng maraming mataas na posisyon sa sandatahang lakas/PNP tulad ng dalawa bilang Chief, Philippine National Police, Lacson, Aglipay, isa Chief of Staff, AFP, CSAFP, Abaya, isa Vice Chief of Staff, AFP, De Los Reyes, isa Vice Commanding General, PAF at pansamantalang Acting CG, PAF, Seron, isa Southcom Commander, Abaya, isa Westcom Commander, Domingo RG, at isa Nolcom Commander, Dominguez, at 3 Infantry Division Commanders, Abaya, Alcacid at Dominguez. Hindi bababa sa 22 ang itinalaga bilang mga commander ng brigade/regional directors/wing commanders, 11 bilang mga commander ng major special units, at 16 sa mas mataas na headquarters/pangkalahatang staff. Nagwakas ang buong siklo ng aktibong serbisyo militar noong Pebrero 15, 2006 nang magretiro si De Los Reyes, ang huling matatag na natira sa serbisyo. Kasama niya, 52 pang ibang matatags ang nagbigay ng buong serbisyo militar kung saan siyam ang umabot sa ranggong full colonel, 14 ang naging brigadier general, 19 ang major general, 7 ang lieutenant general, at 3 ang 4-star general. Medalya at iba pang parangal sa PMA klase, 71 medalya. Sa mga nakapagsilbi sa militar at pulis, di bababa sa 1,000 ng iba't ibang medalya at pagkilala ang natanggap para sa kabayanihan, pagbubuwis ng buhay, naiibang kayanihan, kinabibilangan ng Distinguished Conduct Star, susunod sa Medal of Valor, Gold Cross Medal, Bronze Medal, Military Merit Medal at Letter of Commendation. Isa sa medalyang ito ay natanggap ng kadete pa lang sila. Si second class cadet na si Archie Almario ay nakatanggap na ng Bronze Cross Medal para sa pagliligtas ng mga bata mula sa nasusunog na gusali sa Arlegui, Quiapo habang siya ay nasa bakasyon. Siya ang kauna-unahang tumanggap ng military award habang siya ay cadet pa lamang. PMA Alumni Association Incorporated Awards. Ang Cavalier Award ay ang pinakamataas na pagkilala na ibinibigay ng PMA Alumni Association sa isang PMA alumnus o alumna na may natatanging mga nagawa sa kanilang mga larangan. Ito ay naibigay ng 21 beses sa mga natatanging miyembro ng klase ng matatag, na ginagawa ang klase 71 na pangalawa sa may pinakamaraming Cavalier awardees mula sa isang klase. Sa likod ng maalamat na klase, 51. Kaugnay nito, hawak ni Dick De Leon ang record bilang nag-iisang PMA alumnus na nakatanggap ng 4 na Cavalier Awards. Ang Lifetime Achievement Awards na iginagawad sa mga alumni ng PMA na naglingkod sa pamahalaan ng 50 taon o higit pa ay ipinagkakaloob sa 5 na miyembro ng 71. Sa ngayon, ang klase na ito ang may pinakamaraming Lifetime Achievement Awards para sa isang klase lamang. Kasama sa listahan ng mga ginawaran sina Lacson, Aglipay, De Leon, Velasco R. at Painor. Sa hanay ng pulisya, si Rex Piad ang kauna-unahan at nag-iisang tumanggap mula sa AFP/PNP ng Congressional Recognition of Merit para sa natatanging pagganap mula sa Kongreso ng Pilipinas. Senador Ping Lacson, isa sa pinakakilala at pinupuri sa mga matatag, ay si Senador Ping Lacson na sumikat sa kanyang pamumuno na walang paligoy-ligoy, lalo na bilang hepe ng Philippine National Police, 1,900 at 79 hanggang 2,001, kung saan nilinis niya ang puwersa, nagpatupad ng patakarang walang tanggap sa suhol, at nakamit ang pinakamataas na antas ng pag-apruba ng publiko sa kasaysayan ng institusyon. Nagsilbi siyang kandidato ng Cavalier sa mas mataas na pampublikong posisyon. Matapos iwan ang serbisyo sa pulisya, matagumpay siyang nahalal bilang senador noong 2001. Nakilala siya sa masusing pagsusuri ng pambansang budget upang alisin ang mga pondo ng pork barrel. Sa kanyang pangatlong termino, nahalal uli si Ping bilang senador noong Mayo 2025. Ipinagpatuloy niyan ang kanyang dedikadong gawaing lehislatibo
kung saan siya ay naging Senate President pro tempore at itinalagang tagapangulo ng Blue Ribbon Committee na naatasang mag-imbestiga sa mga aligasyon ng katiwalian ng mga opisyal at ahensya ng gobyerno upang magpanukala ng mga bagong batas o susog sa mga umiiral na. Batay sa kanyang kamakailang mataas na profile na panunungkulan bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee, ang mga pinaka-memorable na sandali ni Senator Panfilo Ping Lacson ay nakatuon sa kanyang agresibo, ebidensya pangunahing investigasyon. Senator Greg Honasan, si Gregorio Gringo Honasan Ikalawa, ay nagsilbi bilang isang senador ng Pilipinas sa maraming termino na umabot sa higit 20 taon. Siya ay unang nahalal noong 1995 at 1995, muling nahalal noong 2001 at nanalo muli noong 2007 na nagsilbi hanggang 2019. Siya ang kauna-unahang independenteng kandidato na nanalo sa isang pambansang posisyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Matapos iwan ng Senado, hinirang si Greg Honasan bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology, DICT. Ang kanyang pamumuno ay kinilala sa pagtutulak para sa modernisasyon ng digital na infrastruktura at pagpapalakas ng balangkas ng cybersecurity ng bansa. Isinulong niya ang pagpapalawak ng konektibidad sa pamamagitan ng libreng Wi-Fi para sa lahat na programa upang tulayin ang digital na agwat. Ipinagtaguyod niya ang digital na pagbabago ng mga serbisyo ng pamahalaan upang maging mas madaling ma-access ang mga ito. Gobernador Edgardo Egay Aglipay, isang bagong mukha sa politika. Si Egay Aglipay ay tumakbo na isinusulong ang isang Cagayan para sa pagkakaisa sa lahat ng namumuno sa lalawigan at nanalo naman bilang gobernador ng Cagayan. Upang makita ang kababaang loob, ang lahat ay ginulat niya nang siya ay lumuhod sa kanyang mga tuhod sa harap ng mga kasapi ng panlalawigang lupon na kaalyado ng kanyang mga kalaban sa seremonya ng proklamasyon noong Mayo 14, 2025 sa Provincial Canvassing Center sa Tuguegarao City. Bilang pagbibigay diin sa pagkakaisa, Assemblyman Zosimo Jesus Paredes. Ang pinakaunang pumasok sa larangan ng politika ay si Zosimo Jesus Jess Paredes, 71. Isa sa 3 abogado ng klase, si Jess Paredes ay nagsilbing kinatawan para sa lalawigan ng Ifugao sa regular na batasang pambansa noong 1984 hanggang 1986 nang buwagin ang batasang pambansa. Reynaldo Velasco. Si Ray Velasco ay nagsilbing isang terminong alkalde ng kanyang bayan na Santa Barbara, Pangasinan mula 2007 hanggang 2010 matapos ang kanyang pagreretiro mula sa PNP. Pagkatapos ng kanyang buhay sa politika, siya ay nanumpa kay kalihim ng Public Works na si Mark Villar bilang miyembro ng lupon ng mga tagapangasiwa ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, MWSS, noong 2017. Bukod sa pagiging miyembro ng lupon, itinalaga rin si Ray bilang administrador ng MWSS. Automatiko, siya ay naging vice-tagapangulo ng lupon ng mga tagapangasiwa. Hinawakan din niya ang posisyon bilang direktor ng Asia Water Council mula 2018 hanggang 2019. Noong 2019, si Ray ang pumalit bilang tagapangulo ng MWSS at tagapangulo ng lupon ng mga tagapangasiwa. Ang kanyang mistah na si Mel Acosta ay itinalaga bilang direktor sa lupon ng MWSS. Nika Chief Ricardo De Leon ang klase. Sa pamamagitan ni Dick De Leon, ay nanguna sa karangalang ng pagkakaroon ng kauna-unahan at nag-iisang PMIer mula sa mahigit 9,000 PMA graduates na namuno sa isang malaking sistema ng Universidad, Mindanao State University System. Si Dick na binansagang Daddy President ay nanguna bilang namuno sa pamamagitan ng halimbawa na hinubog sa kanya sa PMA. Sa isang pagpupugay kay Dick De Leon, inilarawan siya ni Dr. Rebecca M. Alawi, chair ng MSU Language Center, bilang ang dumaraan na nagkaroon ng pagbabago. Nagawa niyang bayaran ang lahat ng natitirang obligasyon ng mga nakaraang administrasyon.
At 3:30 Kalaunan, p.m., nagawa rin January niyang tugunan 21st, ang isyu ng kalidad ng 2008, edukasyon. at the Dimapuro Gym Pinabuti of ang the Mindanao pamantayan State ng University, akademya at MSU, regular na in minomonitor Marawi ang City. progreso sa University pamamagitan President ng paminsang Ricardo Dick pagbisita de Leon, sa lahat PMA ng 7 71, campus ng was getting ready to MSU. turn over the post to the next Ipinagpatuloy niya ang president, kanyang Dr. paglilingkod Macapato ng may Muslim. karangalan sa iba't ibang kapasidad. MSU is the Philippines' Ehekutibong second-largest direktor ng university Centro system, Escolar after the University, University of the Pangulo ng Philippines. Philippine Public Safety College at When Dick Direktor first came to General MSU ng in Pambansang 2005, Ahensya sa the gym was Koordinasyon ng dark and Intelihensya, NICA, noong 2022. Ambasador Marciano Apaynor Jr. Isa pa na notable sa Class 71 ay si Ambasador Marciano Jun A. Paynor Jr. na isang lubos na kilalang Pilipinong diplomatiko, retiradong opisyal ng militar at eksperto sa serbisyong panlabas na kinikilala para sa kanyang mahalagang papel sa mga pandaigdigang summit, protokol ng Pangulo at pagpapalakas ng ugnayang diplomatikong Pilipino. Ang kanyang karera ay minarkahan ng mataas na antas ng mga diplomatikong pagtatalaga at sa pag-navigate sa komplikadong mga ugnayang internasyonal na nagbigay sa kanya ng award na Presidential Medal of Merit. Retiradong Vice Admiral Ariston V. de los Reyes. Ang Retiradong Vice Admiral Ariston V. de los Reyes, isang miyembro ng Philippine Military Academy, PMA, matatag, klase ng 1971, ay isang kilalang retiradong opisyal ng hukbong dagat ng Pilipinas na kilala sa kanyang reputasyon bilang isang hindi nasusuhulang Mr. Clean sa panahon ng kanyang paglilingkod sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, AFP, at sa kagawaran ng Tanggulang Pambansa, DND. Natanggal siyang bilang undersecretary sa DND, isinapubliko niya ang hindi regular na gawain ng isang mataas na opisyal sa kagawaran ng pambansang tanggulan. Matagumpay na isinulong ni Aris de los Reyes ang pagpapanatili ng indexing ng pensyon ng mga retiradong uniformed personnel, MUP, sa kasalukuyang base pay, katuwang sina Ping at Greg. Sa pamamagitan ng matiyagang pagsisikap ni Aris, matagumpay na naipangatwiran sa Kongreso ang paninindigan na ang mga MUP na nasa active service na ay hindi maaaring piliting mag-ambag, contribute sa kanilang pensyon dahil sa vested right, at ito ay ilalapat lamang sa mga bagong entrant o papasok pa lamang. Nagbunga ang kanyang pagsisikap na itaas ang base pay ng mga MUP, military and uniformed personnel, at ang pensyon ng mga retiradong MUP. Noong 3 ng Disyembre 2025, nilagdaan ni PBBM ang Executive Order, EO, 107 na nagbibigay ng taunang taas sa base pay ng MUP ng 5% kada taon sa loob ng 3 taon, kasama ang pension indexing sa bagong aprobadong rate. Retiradong Chief Superintendent Tiburcio N. Fusilero. Hindi lahat ng parangal ay nasa ilalim ng liwanag ng pambansang media. Tunay sa kanyang anyo at karakter, ang tahimik na integridad ni Tiburcio Tiboy Fusilero ay gumawa ng isang kapuri-puring gawain sa pagpapanatili ng isang kagubatan. Sa loob ng 25 taon, pinamunuan niya ang Kantipla Ecosystems Enhancement and Protection Foundation, Incorporated, para sa rehabilitasyon, proteksyon at pagbabago ng 500 at 4 na ektarya ng kagubatang kahoy sa Sitio Kantipla, Barangay Tabunan, Lungsod ng Cebu. Dahil sa walang sawang pagsisikap ni Tiboy, ang lugar ay kasalukuyang kinikilala bilang huling natitirang rainforest sa buong Central Cebu Protected Landscape. Dahil dito, natanggap ni Tiboy ang Cavalier Award, Special Field Environmental Protection noong 2025 Alumni Homecoming sa PMA, Lungsod ng Baguio. Sa pribadong karera, ang pag-akyat sa mas mataas na posisyon sa pamahalaan at militar ay naging hamon, ngunit napatunayan ng Class 71 na handa sila. Sa aspeto ng karera at propesyonal na pag-unlad, ang edukasyonal na profile ng klase ay lubos na umunlad mula sa orihinal na Bachelor of Science degree na iginawad ng PMA noong 1971 dahil marami ang nagpatuloy sa undergraduate, graduate at postgraduate na edukasyon para sa pagpapabuti ng karera. Kabilang dito ang Bachelor of Arts sa Batas, lahat ng 3 ay nakapasa sa bar exam at naging abogado. Martinez, Paredes Z, at Sacramento, 2 PhD
Alano, De Leon, at hindi bababa sa 33 master's degree. Ito ang dahilan kaya mula sa iba't ibang posisyon sa pamumuno sa gobyerno, ang mga miyembro ng matatag na klase ay nakapasok din sa mga boardroom ng pribadong sektor. Si Aglipay ay naging matagumpay na CEO ng Emmy Group of Companies na binubuo ng 5 pangkat ng negosyo. Samantala, mula sa pagiging Chief Operating Officer ng Eastern Telecom, naitatag ni Mulato ang kanyang sarili bilang may-ari at tagapamahala ng STI College sa Rosario, Cavite. Ang mga iba ay namayagpag sa iba't ibang propesyon bilang mga abogado, inhinyero, piloto, nurse, computer programmer, IT professional, web developer, guro, at iba pa. Ang mga pambihirang tagumpay ng klase 71 ay nagdulot ng karangalan sa klase at sa PMA bilang isang institusyon. Nangangako sila na mas marami pa silang magagawa. Tinitiyak na ang PMA Class 71 ay mag-iiwan ng isang pamana, isa na magpapalakas sa kanilang kolektibong pagmamalaki at karangalan. Sa kabuuan, ang Philippine Military Academy Class 1,900 at 71 ay isang mahalagang pangkat sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas at ng bansa. Kasama dito ang pagkilala at pagpupugay sa mga maimpluwensyang miyembro nito at ang kanilang mga mahahalaga at makabuluhang ambag sa bansa sa ikabubuti nito. Ang kanilang mga pamana na nabuo batay sa kredo ng PMA, tapang, integridad at katapatan, ay inaasahang patuloy na huhubog sa mga talakayan na uukol sa reforma sa militar at pamamahala sa Pilipinas, lalo na sa pagsugpo ng korupsyon,